Sa dinami-dami ng mga Christian denominations, sa dinami-dami ng mga Christian churches, posible pa ba na magkaisa ang mga mananampalataya? At ano naman ang magiging batayan ng ganong pagkakaisa? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Sa mga naghahanap po kay Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship Nuvali, ang ating pong co-host dito po sa Expositors Edition, siya po ay pansamantalang nakalive sapagkat siya po ay nagsusulat na ng kanyang doctoral dissertation. At salamat sa Panginoon sapagkat nagkaroon tayo ngayon ng privilege na makasama po si Pastor Michael Carino ng Grace for All Coalition. Magandang araw, Pastor Mike. Magandang araw, Pastor Eric. Masaya ako na ako'y nakasama sa Expositors Edition. Thank you for inviting me, and hello sa mga nakikinig at sumusubaybay ng Expositors Edition. Pastor Mike, kamakailan ay nagkaroon tayo ng lecture sa Pastors and Workers Conference ng Phoebias College of Bible. Ako nagturo tungkol sa Treasuring the Gospel Against Prosperity Gospel. Ikaw naman, Pastor Mike, anong binigay na topic sa yung divided session? Ako, ang binigay sa akin ng Phoebias ay yung Unity and Diversity in the Church. Maganda yung topic na binigay sa akin, pero mahirap din kasi ito yung patungkol sa bakit nga ba ang dami-daming denominations, bakit di tayo nagkakaisa, at kaya nga bang magkaisa ng mga Kristiyano kahit na marami tayong pinagtatalunan at pinag-aawayan? Yung ginagamit din sa atin, laban sa atin ng mga ibang hidwang pananampalataya. Oo. Kung tayo daw ay totoo, bakit daw tayo ay iba-iba yung denomination? Sabi mo nga sa iyong talk, Pastor Mike, yung the history of Protestantism, of the Christians, Bible Christians, is a story of dispute, disagreement, and division. Paano ba nagkaroon ng iba't ibang mga denomination, Pastor Mike? Well, Pastor Eric, kung tutuusin, kung titingnan talaga natin, kasama sa pagiging tao natin, yung ating limitasyon. So that means as finite beings, we are also fallible beings. We are prone to error and we can only know in part. We are, parang sabi nga ni Apostle Paul, we are looking through a dim glass. So that means when it comes to understanding truth, when it comes to knowing God, when it comes to interpreting the absolute truth that is contained in the Word of God, magkakaroon talaga ng mga konting mga limitations, magkakaroon ng mga different interpretations. So while the absolute truth is without error, the interpretations of the truth will be prone to a lot of errors and a lot of mistakes. Kaya nga ang mahalaga is magkatulungan tayo, a collaborative approach. Diba? Sabi nga ng mga philosophers, a collaborative epistemology, if you may, na kung saan sama-sama nagtutulungan tayo with humility and with cooperation para maintindihan talaga natin ano nga ba ang katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon. And so, sabi nga, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Oo. Ang problema, kapag we insist that we have a corner of reality or we have the monopoly of the final word in interpretations or in the access to truth, medyo yung ganong kind of arrogance or ganong parang delusion of absolute knowledge, yun ang nagkakos ngayon ng division, yun ang nagkakos ng kumaga breakaway. Kasi pinipilit mo na ikaw ang tama, interpretasyon mo ang tama, yung pananaw mo o theology mo ang tama, forgetting that we are all finite, fallible beings trying to grow in our knowledge of who God is. Yeah. So parang in a sense, Pastor Eric, parang all theological methods are a process. Parang progressive yung ating pagkaunawa sa kung sino ang Diyos, sa gawa ng Diyos,
sa puso ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Although the word of God is final and has been delivered and has been revealed to us, so the revelation is absolute, the revelation is perfect. But the humans who are accessing the revelation are imperfect, prone to error, finite, and people who know in part. Palagay mo. Well, sabi nga, di ba, grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. At pag sinabing growth, meron kang hindi alam na malalaman mo rin. Di ba? At Yes. meron kang alam na mas maintindihan mo pa. So kasama yung sa paglago talaga, yung madadagdagan ng kaalaman, meron kang matututunan, kumbaga, you would learn, you would unlearn. May mga Tama. bagay din na dati ganun ang pagkakaintindi mo, pero in light of new evidences, in light of, kumbaga, sa yung patuloy na pagsasaliksik at nakita mo na ay mukha yatang yung aking naunang pagkakaintindi ay kulang, kapos, o kaya mali, ay babaguhin mo. So you will have to unlearn it. And then of course, may mga bagay na nakita mo, tama ka naman, pero kailangan pa rin relearn. Diba? Na kailangan pag-isipan mo pa at papaano mo pa mas maipapaliwanag. So kasama sa paglago yun eh. Pero Tama. as I was listening to you, Pastor Mike, baka may tanong sa ating mga tagapakinig. Ang iniisip nila, so walang absolute truth. Ibig sabihin, nag-iba-iba tayong interpretasyon, so wala tayong, ganun ba yun? Wala ba tayong maiintindihang katotohanan, kundi kanya-kanya na lang tayo ng interpretasyon? Ganun ba ang pinupunto mo, Pastor Mike? Well, that's a good question. Parang gusto kong balikan yung lagi mong tinuturo sa mga estudyante mo at saka sa mga taga-subaybay. Yung oblong at bilog. So kung ang absolute truth, ang katotohanan na galing sa Diyos ay bilog, lahat ng ating mga theological efforts to understand the circle ay lumalabas na oblong, triangle, or square. That means may mga bahagi ng bilog. Ano, ipapatong mo yung oblong o yung triangle o square doon sa bilog? Yes, there are parts that we get right, but there are also parts that we get wrong. So, ganoon talaga ang theological limitations. So, that's the human condition, and that's the theological reality that all our theologies are, in a sense, kumbaga, partial, and they are all in process of being revised based on our integrity and based on future better evidences, di ba? So, kailangan talaga ng humility tsaka integrity na, teka, mali yung pagkakaintindi ko noon. Ngayon, there are better evidences and better exegesis on this matter. And so, therefore, I can recalibrate, realign, and revise my views. So, ganun, So, yes, there is absolute truth, and we have access to the absolute truth because the absolute truth is revealed. It's revealed in Jesus Christ, the living word. It's also revealed in the Bible, the written word. So, parang the challenge for us are the ones who access, the ones who interpret, or the ones who read or perceive the truth. Yon, meron tayong handicap in a sense, no? We are all parang dependent on the grace of God, the work of the Spirit, the illumination of the Spirit, and also the collaboration of other human minds, fellow believers who might see things that we do not see. Kaya ang ganda no? Ang ganda. Parang sinabi nga ni Dr. Mel Mamagay, it's a communal hermeneutics. Parang the hermeneutics of the community where we help one another uncover and discover and recover truth. Yung tulong-tulong tayo sa paglago sa kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. At of course, kahit sa interpretasyon, Pastor Michael, kasi yan madalas di itanong sa akin isa lang naman ang Biblia. Bakit iba-iba kayo ng interpretasyon? Of course, iba-iba dahil sa background, iba-iba tayo ng pinaguhugutan, iba-iba tayo ng training, di ba? Kaya nakakaroon po ng mga interpretasyon na pagkakaiba. Pero gusto naming linawin ni Pastor Michael na merong core truth na malinaw sa Biblia na ang mga, mapag-usapan natin mamaya, na ang mga iba't ibang Christian denominations ay pinanghawakan. At yung, kumbaga, hindi naman ibig sabihin na list na talaga, maliban na lang kung yung oblong mo nasa labas ng bilog. Pero kung nakapataw yan doon sa bilog, meron kang malalampasan, meron kang mamimiss. Ang tanong na lang, paano sa ating paglago, sana sa ating paglago, lumapit-lapit sa bilog yung oblong natin.
Yeah. Yun yung Oo. sinasabi. Although, kaya rin Oo. nagkaroon ng mga denominasyon, Pastor Mike, dahil din sa mga kasalanan din ng tao. For example, Oh. di ba, may isang denomination na nabuo dahil yung hari ay hindi binigyan ng ah, kumbaga karapatan o hindi pinagbigyan ng Mag-divorce. kagustuhan niyang mag-divorce. So gumawa siya ng sarili niya. Di Oo. ba? At Yes, oo. alam natin yung background na yun. At merong Mm. iba naman na hindi nga nagkasundo sa isang issue. So ang ginawa nila, mas mabuti maghiwalay na lang sila. Yeah. Oh, totoo yan, Pastor Eric, no? Kung titingnan natin ang church history, simula kay Jesus Christ saka sa mga apostles. Noon palang panahon ng mga apostles, meron na konting mga disputes and mga diverse views, ano? Paul and Barnabas had a falling away, Mhm. parang merong breakout in terms of their missions core values. At the same time, si Apostle Peter and Apostle Paul nagkaroon din ng mga skirmishes, theological skirmishes about Yung mga hindi pagkakasunduan. the Jewish theological parang requirements versus the grace that was given to the Gentiles and all of that, no. Pero sa totoo lang, ang simula talaga nung sigalot, ano, yung malaking hiwalayan sa history, nagsimula noong 1054, ano. This is the breakaway from the Western Church and the Eastern Church, no. So Mhm. nagkaroon na ng Roman Catholic or Latin Catholic Church or the Western Christendom versus the Greek Orthodox Church or the Greek-speaking eastern part of Christendom. Yun yung unang breakaway. So ang pinag-awayan lang nila yung kumaga the difference between is Jesus Christ sent by the Holy Spirit or is Jesus Yung, Christ and the Holy Spirit sent by the Father. Yan yung mga ganong awayan, ano? Mga minute details yung about titawag na filioque clause. yes, Na oo. kumbaga yung bang spirit pinadala ng ama o pinadala ng ama at ng anak yung Espiritu Santo. Yan, oo. Mm. And then of course, yung pinaka-famous, kasama na tayo dito, no, our theological heritage goes way back to the 1517 breakaway ni Martin Luther, no, the German Protestant Reformation that spread all over Europe and all over the world, no. So nagsimula doon, led by the Lutheran Church and then followed by the Reformed Church and then later on, yung binabanggit mo nga, the Anglican Church. And then of course, the Anabaptist movement or the radical wing of the Reformation. So parang in a sense, nagkaroon ng tatlong tribo sa loob ng Christianity, ano? The Western Latin Church, the Roman Catholic Church, at ang Eastern Greek-speaking Greek Orthodox Church, at Mm. ang Protestant movement, ano? The Protestant movement na parang who is protesting or resisting the abuses of the Pope and magisterium, no? So parang ginawa nilang fundraising yung pagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Yun talaga yung ano kumaga the straw that broke the camel's back. Kasi nagsimula naman talaga our Catholic monks, si Luther, Zwingli, and Calvin. These are all Catholic monks uh, who were fed up of the abuse. So Mhm. later on, ang Protestant movement also had break up groups and splinter groups within. Ano? So today, there are more than, kakalungkot, Pastor Eric, no? More than 40,000 Protestant denominations after Ang dami nun. 1517. Ang dami yun. Mhm. Ganun tayo kawatak, ganun tayo kadami. At hiwa-hiwalay, iba-iba ng interpretation. And all churches claiming to have the biblical interpretation of truth. Yan, ano? Yun yung nakakalungkot. Kaya nga sabi sa atin ng mga Roman Catholic at Greek Orthodox, at least kami, merong magisterium, merong Pope. When the Pope says so, everybody bows. Pero sa Protestant Church at Protestant movement, walang Pope. Kaya lakas-lakas ng split tsaka divisions natin. Kasi we will just say sola scriptura, no? The Bible alone. Problema, the interpretation of the Bible is diverse. Mhm. Kalat-kalat din, ano? So, So, pero ano pa rin, Pastor Mike, mm. posible pa rin ang unity. Yes, alam mo may nangyari nung after the 30 Years War. So, may tinatawag na the Peace of Westphalia. This is the 1600s, ano? After the 30 years bloodbath
all over Europe, the economy was down. They were burning houses, they were burning villages, they were murdering people. Millions have died because of religious war. Catholics killing Protestants, Protestants killing Catholics. And so there was this tinatawag na Peace of Westphalia. Yung mga Protestants, nag-gather din sila kasi they are also killing Anabaptists, Reformed and Calvinist churches, killing the radical Anabaptists, and some Lutherans are also against the Reformed and Calvinists, and of course, the Catholics are also against the Protestants. Patayan talaga, Pastor Eric. 30 years war ang tawag nila. After that period, nagkaroon ng Peace of Westphalia, and somebody once said, itong si Rufius Mendelius, I think, I hope I Rupertus pronounce. Meldenius. Ayun, Rupertus Meldenius. He declared itong famous quote na, in essentials, unity, in non-essentials, liberty, in all things, charity. That is after the war. Parang na-realize nila na pwede bang wag tayo magpatayan at wag tayo mag-away-away. Meron na Hindi tayo rin magandang patotoo sa Panginoon yun. Exactly, So that's where the famous quotation came from. Now we can be united and diverse at the same time. We can have agreements on the core essential teachings of Christianity, and we can have liberty, and we can have freedom of debate and discussion and disagreement on the non-essential matters. But in all things, let's have love for one another. Let's have charity. Yun, So pwede. So to answer that question, we can be united in Christ. Actually, we are also already united. We cannot create unity actually. We have been united because of Christ. We have been united by the Holy Spirit. Pag na-born again ka, you are already part of the body of Christ, whether you know it or not. Di ba? Whether you are divided or not, we are united in the Spirit. That's right. We just have to maintain it. We just have to flesh it out. We just have to live it out. At yun actually yung binabanggit ng Ephesians. The unity is there. We just need to make effort to maintain the unity of the Spirit. Yung sinasabing make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Yun. Oo. But so, kumbaga, bahagi ng ating pagiging tao, yung pagkakaroon din ng pagkakaiba ng opinion, ng interpretasyon, at gaya ng yung sinabi sa lecture, differences are not the problem. It's how we handle the differences. Yes. Alam mo, Pastor Eric, hindi lang talaga theological or doctrinal yung sources of disunity. Hindi lang dahil our interpretations are fallible and finite, no? Sometimes, hindi dahil yung interpretasyon natin ay, kumbaga, hindi sinasabing walang mali yung interpretasyon natin at hindi sagad o hindi ganap yung ating pagkakaintindi sa Biblia. Kumbaga, may limitations din talaga. Tama, So bukod doon, meron din kasi tayo mga personal preferences or opinion as believers. So ang problema, when one church or one denomination or one organization institutionalize the preference. For example, nakakalungkot, may mga churches na nag-i-split over using drums for worship. Biro mo, in-institutionalize nila yung preference. It's not in the Bible. It's not even part of dogma. It's not even part of theological orthodoxy. The use of drums or the use of any instruments for that matter. Yeah, merong grupo na ayaw ng musical instrument. Meron full band. Oo. But we don't have to split or divide or separate or declare the others as non-Christians simply because they're using the instruments we demonized or the instruments we prefer not to use. So, yun yung nakakalungkot, no? So, there's a range of this difference on preferences or opinion. Para pag-aaway yan sa durian, Yeah, Pastor Mike, kumakain ka ba ng durian? Minsan, kapag ka nasa Davao. Pero gusto mo talaga? Well, okay lang ako. Hindi naman ako masyadong nagre-react. Pero may iba na talagang ayaw ng amoy ng durian. Yung amoy. Sino kayo nang tama doon sa dalawa? Ayun, oo. So, panlasa lang yun. Panlasa lang yun. Ang dami niyan. Merong mga pinag-aawayan tungkol sa politika, no? May mga pagtatalo at pag-aaway tungkol sa music o sa pagkain o sa pag-inom. Ang mga pag-aaway tungkol sa panonood ng sine, panonood ng mga palabas, no? Pag-aaway tungkol sa mga babae. Babae ba pwedeng magpastor? Pwede ba silang maging pinuno ng iglesia? And on and on and on. Ang dami nating mga
tinatawag na non-essentials that demands debate and liberty and conscience, no? Conscience disputes ang tawag diyan. Sinasabi Mhm. nga ni Apostle Paul na everything is permissible but not everything is beneficial. We have freedom in Christ, yes, but do not use your freedom to offend or to weaken another believer's faith. Yon, ano? So kailangan with our freedom, we need wisdom, discernment, humility, love, and compassion. Ganon din sa unity, no? So unity also requires that, no? Humility, gentleness, wisdom, yan, no? Compassion. O Mhm. kasi pagka in-insist mo yung gusto mo, wala, maghihiwalay talaga kayo. Pero unity is not uniformity. Yes. Hindi ba ibig sabihin ng pagkakaisa ay pagkakapare-pareho sa lahat ng bagay? No, iba yon, iba ang uniformity, no? So ang uniformity is pare-pareho tayo lahat, pare-pareho tayo ng gusto, hindi pwedeng mangyari yun. No? Uniformity is only happening in totalitarian governments and kumbaga authoritative dictatorial situations. Pero sa totoo lang, tayo mga tao are free to choose in matters of preferences. Kung isipin mo nga rin, ano, sometimes when you look at the body of Christ, so diverse, ang dami-dami mga different tribes in one family, parang may isip ko na maybe the heart of God celebrates and appreciates diversity. Ano? It's like He is trying to create a great masterpiece, uh, parang a tapestry, if you may, ano? Weaving Mhm. all different colors, different shades of theological persuasions together as one body, or a kaleidoscope, ano, of different colors and different stripes of believers, 'di ba? Culturally diverse, theologically diverse, and relationally diverse. Ano, Parang magkakaiba. katawan, di ba? May kamay, Oh, may paa, may mata. Hindi pwedeng ang mata sabihin niya sa kamay, hindi kita kailangan. Hindi kailangan sabihin ng paa, dahil hindi ako mata, hindi na ako mahalaga. Kumaga, isa nga sa image ng Bible, katawan eh. yan, exactly. Mm. Exactly. Oh, nakakatuwa minsan, ano, naka-attend ako many years ago ng isang prayer congress. Ewan ko kung nandun ka, no? Uh, it's a gathering of different churches, different pastors all over the Philippines. For the first time in my life, I saw a Baptist pastor holding hands with a Pentecostal pastor and a Methodist pastor, together with a Presbyterian pastor, a Reformed pastor, a Wesleyan pastor, all of them together on stage, crying for the nation, crying to God to heal the Philippines and bless the nation and bring revival to the churches and heal the divide that is happening across the body of Christ. Nakakatuwa, no? Grabe, it's a very beautiful, touching, powerful moment when all believers united in Jesus hold hands together on their knees, crying to God for mercy and forgiveness sa ating yabangan, sa ating awayan, at sa ating mga sigalot, sa ating mga tampuhan at mga paghihiwalayan sa mga maliliit na bagay. Pero sa totoo lang, at the end of the day, we are one in Jesus Christ. We are united in Christ, di ba? One Lord, one faith, one baptism. Sabi nga ni Apostle Paul sa Ephesians 4, di ba? Mhm. Uh, yeah, so I think kahit nga si Jesus Christ, that was his prayer, John O kasi yung 17. nga eh, by acknowledging yung fact na may disagreements, by acknowledging yung fact na may iba't ibang mga denomination, hindi ibig sabihin nun na binabaliwala na natin ang kahalagahan ng pagkakaisa. Kasi nga, Yes. unity among believers ay yun yung kagustuhan ng ating Panginoon. Diba Mm-mm. yun ang kanyang panalangin nga bago siya napako sa krus. Yes. By the way, Pastor Eric, meron tinatawag na bad unity, meron ding good unity. Mhm. Meron tinatawag, for example, sabi ni Charles Spurgeon, ano, unity from hell. Meron talaga nun, ha? Aha. This is the unity that is devoid of Christ, that is devoid of the Mhm. gospel. Ito yung pagkakaisa na basta lang magkaisa kahit na may mga katuroan na wala sa Biblia, merong mga sinusulong na mga agenda na Hindi na ah, agenda ng Diyos. hindi galing sa puso ng Diyos. Tama, hindi kalooban ng Diyos. At merong mga advocacies that compromises the faith and makes the church carnal and compromises the convictions of believers and all of that, no? That's the demonic, bad, evil unity that we are against. So hindi lahat ng unity ay unity na kalooban ng Diyos. Kumbaga parang uniformity, hindi yan ang gusto natin.
Yan, oo. So whether it's the issue of gender or the issue of marriage or the issue of sexuality or the issue of politics, may mga unity na nakakasira at hindi dapat suportahan ng mga mananampalataya. Pero Mhm. mayroong pagkakaisa na galing sa puso ng Diyos, and that is unity in Christ and unity in the gospel, no? That's the unity that is attracting or should heal the body of Christ, the Mm. unity that should, kumbaga, embrace all believers as one under Jesus Christ, and one Lord, one faith, one baptism, one Spirit that unites us all. Ang problema, Pastor Eric, merong Mm. mga tao kasi, nakakalungkot, no? They hijack the word gospel, for example, or they Oo. hijack, Parang they sila hide, lang ang oh, nagtuturo ng tamang gospel. ayan, oo. Nakakalungkot talaga. Minsan nakakainis na rin, ano? Parang, yung word na biblical is also hijacked, ano? So pero may mga very deceiving minsan, no, when people say, oh, this is gospel centered, or this is biblical, or this is God honoring, God glorifying unity, or God glorifying Christ centered, gospel centered ministry, etc., etc. Eh syempre sa ating mga Kristiyano, wow, that's a beautiful phrase to say, no, Oo, gospel magandang pakinggan centered, yun. Christ-centered, Oo. biblical, di ba? Bible-centered. Lahat na ng centered. Bible-centered, Christ-centered, God-centered, gospel-centered. At maganda yun, Ah, ha? Maganda yung words na yun, ha? yes, yes. So we're all for that. Yun naman talaga ang tinuturo ng Panginoon, di ba? Pero pag Oo. hinijak na yung definition ng biblical to prefer a certain prejudice on theology. Ayan. Or pag hinijak na yung word na gospel Na to parang refer. sila lang ang nagtuturo nun. Oh, yes. And anyone who disagrees with their theological system is declared as non-gospel or non-biblical or non-Christ-centered. Medyo problematic yun, kasi it creates more division. It actually is a bordering on theological bullying. It's Mhm. like parang the disillusion of having the monopoly of truth, no? Kala nyo kayo lang ang tama, kayo lang ang anak ng Diyos, kayo lang ang mananampalataya, kayo lang ang na kay Kristo, at lahat ng hindi sumasang-ayon sa inyong mga opinion, sa inyong mga theological views, ay sinasabihan nyo na hindi totoong kapatid sa Panginoon. Yun ang medyo nakakalungkot talaga, O ano? kaya tingin nila compromising na mga kapatid sa Panginoon. Ayan, oo. Although meron talaga nagko-compromise, Pastor Michael, Yes. katulad ng binanggit mo. Ang challenge kasi ay yung where do you draw the line, di ba? At Mm. mapag-usapan pa natin yan. Pero di ba, minsan ang problema, gumuguhit ka sa hindi dapat guhitan. Ayun. Tapos, binubura mo yung guhit na kung dapat, merong guhit. Kumbaga, Oo. kung saan tayo dapat magkaisa, binubura yon. O Yes. ginuguhitan na hindi dapat, kumbaga nagkakaroon tuloy ng discussion sa dapat pagkaisahan. Kakaroon ng disagreement sa dapat pagkaisahan. Doon naman sa pwede naman magkaiba, doon naman nakakaroon ngayon ng pagpipilit ba sa halip na igalang yung pagkakaiba. Yung Oo. sabi nga ni Meldenius, di ba? In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, sabi Charity. nga ay charity or Old English for love. Now, Oo. Pastor Mike, dito sa yung talk, ay ang ginamit mong verse, ang pinresent mong verse ay yung Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Kaya mong Mm. basahin ko mula sa NIV. Ang Mm. sabi dito, as a prisoner for the Lord then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, and make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Bakit ito ang naging text mo doon sa talk mo on the unity and diversity in the church? Oh, napili ko 'yan kasi diyan talaga yung parang pinaka-gist or sabihin nating strongest theological argument ni Apostle Paul for spiritual unity. Kasi sa chapter 1 pa lang, binabanggit niya na in Christ, God desires to sum up all things in Christ, whether in heaven, on earth. No? So chapter 1 pa lang, the unity that the Father longs, that God longs, is in Christ. Pagdating, Pastor Eric, ng chapter 2, chapter 3,
Dito yung binabanggit ni Apostle Paul. Actually, binanggit din sa Romans, the mystery revealed is the unity between the Gentiles and the Jews into one body. Yun, Mhm. parang it's a groundbreaking foundation for all theological uh, case for unity. Na ang Diyos pinagkaisa ang dating hindi nagkakaisa. So, the Jews and the Gentiles form as one person. Ang tawag niya nga is the new man, ano? Kasi Nakakatawa. 'di ba kung tutusin, ang mga hintil nakakasama rin sa pagsamba ng mga Hudyo, 'di Mm-mm. ba? At yung nga lang, yung mga hintil, they're allowed only up to a certain extent or area of the temple, Yes, yung court of the Gentiles. that's Tapos may right. pader na kung saan sinabi, enter at your own risk. 'Di ba? Pag Oo. trespassers will be shot. Yung pag lumampas Oo. ka doon, pwede kang i-stone to death, babatuin ka hanggang mamatay. Kasi yung area na yun para sa Hudyo lang. Kaya ang Yun. tawag sa mga Hudyo, mga malapit, at ang mga hintil ay sa malayo. Malayo. Oo. Kakasama naman ang mga Hudyo at mga hintil sa pagsamba sa Diyos bago pa, kumbaga, Oh. bumaba ang Espiritu Santo. Ang Mhm. pinagkaiba dito, isang katawan, pinagsama na. Wala na Yun. yung pader na yun. Exactly. So, binasag ni Kristo, nung pagdating ni Kristo at pagkamatay niya sa krus at pagkabuhay muli, binasag niya yung ganoong pagkakahati ng Hudyo at ng mga Hentil. And now, God created a new man. God created one body in Christ. There's now no more distinction between the Jews and the Gentiles. In other words, One holy temple. one holy temple, one Lord, one baptism, one body. So sa Book of Romans, si Apostle Paul, inaalud din niya ito, na parang sinasabi niya na itong mga Hudyo kasi mayayabang eh. Parang feeling nila sila lang ang nasa lahi ni Abraham, sila lang ang merong pagtutuli, sila lang nung merong mga kautusan at mga propeta. So parang sinasabi niya, bakit binibigyan ng Diyos ng habag? Why is God showing mercy to these non-circumcised Gentiles, these dogs, parang ganyan, those who do not have the law? Ang galing ni Apostle Paul. Sabi niya, God will show mercy to whom He wants to show mercy. And God can raise up the children of Abraham because of Jesus Christ. So parang sinasabi ni Apostle Paul, now God has raised up a new, a new people of God. This is now the Jews and the Gentiles into one. Pagka naging, sabi nga, fellow heir, fellow members of the body, fellow partakers of the promise in Christ Jesus. At Yeah. dahil yun sa mabuting balita ng kaligtasan. Exactly. So, pagdating, Pastor Eric, ng chapter 4, he is now encouraging all Christians based on this theological foundation, ginawa ng Panginoon. One body, one faith, one Lord. Pagdating ng chapter 4, he is telling them, you live it out. This is you. This is your new identity. This is your new heritage as the people of God, as the body of Christ. Ipamuhay ninyo. So, you keep the unity of the faith. Sabi niya sa verse 1 nga, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. So that means the impetus for spiritual unity. That means the motivation or the greatest desire for unity is when we live out who we really are. We are one family. We are one body. We are one people of God. So when we live it out, we display unity. We become bearers of unity. Living a life worthy of your calling. And then he spells out, how do you do it? Biglang sa verses 2 to 3, he Oo. says, these are the means. How you keep the unity. Be humble, be gentle, be patient, bearing with one another in love. Siguro nare-realize sila, meron din mga tampuhan, away-awayan sa mga Kristiyano. And then he says, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So lumalabas, Mike, na ang dahilan din ng pagkakabahabahagi ng mga mananampalataya. No? Kasi meron pa rin siyempre division. Mananampalataya, hindi mananampalataya. Yes. Diba? Pero yung amongst the believers, sa mga mananampalataya, ay malaki yung role ng attitude, ng karakter. Kaya nagkakaroon din ng division. Kasi I think it was, may kausap ako isang kilalang speaker, Mike, si Francis Kong. Oh. Sinabi niya na may 3 dahilan
bakit nagkakaroon ng mga hindi pagkakasundo at hidwaan sa mga iglesia. Ang una ay doctrinal issues, pangalawa ay personality differences, pangatlo ay leadership styles. Yan. At ang sabi niya, may mga pagkakataon na yung doctrinal issue ang ginagawang dahilan sa paghihiwalay kasi nga mas justifiable yun eh. Mm. Kumbaga nagiging smokescreen siya. Pero ang sinasabi pero kung titingnan mo mabuti, bagamat may mga talagang naghihiwalay dahil sa doctrinal issue, pero lalabas, ano lang yon, cover lang. Ang dahilan talaga ng hindi pagkakasundo ay yung attitude, yung Yan. laman ng puso. Kaya gaya ng sinabi mo, pumasok yung means of spiritual unity. Sabi rito sa chapter 4 verse 2 and 3, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, ito yung mga attitude na kailangan para mapanatili ang pagkakaisa. Yes, yes. Oh, alam mo, meron akong isang paborito ditong word, no? Yung ginamit na word sa patience. Yung ginamit na word dito is macrotomia, no? Ang galing ng King James, nung tinranslate niya yung patience, hindi patience ginamit niya eh. Long suffering ang ginamit, no? So medyo yung pagtitimpi at pagtitiis, pagpapasensya. Ano ba yung Tagalog ng long suffering? No? Parang mahabang. Pagtitiyaga, pasensya. Yun daw ang isa sa mga attitude that keeps the unity. Ang intindi ko dyan sa macrotomia kasi, di ba? Macro, long, di ba? At yung tomia, dyan natin ako ay salitang temperature. Temperature. At sinasabi na yung macrotomia, it will take a long time bago ka mag-init. Yun ang sinasabing long suffering or patience. Yeah, no. I believe if we try to grow and mature in all these attitudes na binanggit ni Apostle Paul, no? Humility, gentleness, patience, love, forbearance, I think this will be antidotes to division and church splits and breakaway. Diba? I think ito talaga yung susi sa pagkakaisa. Yung luno ka ng yabang at pagtitimpi at pagtitiis kahit na ang hirap-hirap kasama yung isang kapatid sa Panginoon. Ang hirap kausap. Ang hirap kausap. Nakakainis, nakakasakit, di ba? Nakakapagod. Yan, oo. And so, yeah, I think that is, mayroong mga instructions sa Bible sa atin, no, to make every effort, to endeavor, no, to be conscientious. Parang sinasabi nga, parang may obligasyon tayo na pangalagaan at panatiliin ang pagkakaisa. But dito sa humility, Michael, I remember may sinulat kang libro eh. Now, medyo pakiano nga yung title ng librong sinulat mo. Yun yung thesis ko nung nag-aral ako ng MA Philosophy. Ang title ng Reasonable Faith, The Role of Intellectual Virtues in the Justification of Religious Belief. At mahalaga yung intellectual humility. And what do you mean by that doon sa book mo? Oh yeah, so yung sinasabi kasi doon, it came from the proposition of Aristotle. No? Sinasabi niya na when we acquire intellectual virtues like conscientiousness, yung nagtsatsaga kang hanapin yung ebidensya, the intellectual virtue of courage, yung handa kang baguhin yung pagtingin mo o pananaw mo kahit na masakit. Tsaka intellectual humility, yung open kang makinig sa mga taong hindi nagdi-disagree sa'yo. Pero dahil matatagpuan taong hindi nag-agree sa'yo. Yeah, no? Pero dahil matatagpuan mong katotohanan, you choose the path of that virtue, intellectual humility. Sinasabi ni Aristotle, when you acquire these virtues, you are better off in having true beliefs and rational beliefs. Mas nagiging tama yung mga paniniwala mo dahil meron kang mga ganitong katangian. And so one of them is intellectual humility, yung handa kang i-revise yung pananaw dahil may nakita ka na mas magandang ebidensya or mas matalas na reasoning o mas magandang pananaw na nakikita mo, oy, medyo kulang-kulang pala o sablay pala itong aking opinion o aking perspective. So that's humility. Sinasabi, the more you know, the more you realize how much you still have to know. Now, kumbaga, habang nadadagdagan yung kaalaman mo,
nakikita mo na ang dami mo pa palang dapat malaman. That's right. At habang dadagdagan ng alam mo, nakikita mo ang dami mo pa palang di alam. Ang tawag pala doon ay intellectual humility. Yan, oh. Pastor Eric, nangyari yan nung medieval times, no? For example, no, si Galileo was exiled and I think excommunicated by the medieval church because he declared that the center, I mean, he declared that the earth is spheroidal instead of flat, no? At then ganun din si Copernicus, dineclare niya that the center of the universe is not the earth but the sun. So from a Geocentric. geocentric view of the universe to a Heliocentric. heliocentric view, ano? So ang sabi nila, hindi umiikot ang araw sa daigdig, kundi ang daigdig ang umiikot sa araw. Yeah. So parang tinuturo din ba doon, hindi umiikot ang mundo sa'yo. Oo. So intellectual humility happened many decades later, centuries later. They apologized to Galileo. So hinukay nila yung katawan ni Galileo at inilipat sa libingan ng mga Kristiyano. Nakakatuwa, ano? Sabi ko, that's humility, ano? There's one more example nito, ano? Yung Southern Baptist Church during the time of the Civil War, North and South America, Northern and Southern part ng America, ng USA, no? So the Southern Baptist Church declared that slavery is right and slavery is biblical. So I think this was in the early 2000 when the Southern Baptist Church in America declared that they were wrong about slavery. So they apologized. So that's intellectual humility, ano? You are willing to revise your long-held cherished beliefs in light of better evidence. That's amazing, no? Kung meron tayong ganong attitude na handa kang makinig do sa mga hindi nag-a-agree sa'yo, na baka meron kang matutunan dahil baka meron siya nakikitang tama na hindi mo nakikita. At baka meron kang nakikitang mali na pwedeng itama nung kanyang mga sinasabi. Actually, kanina may nabanggit ka tungkol sa community of hermeneutics. Diba? Kasi si John Stott, may binabanggit na sa pag-aaral ng Biblia, may triangle. No? Siyempre, yung pinaka-apex ng triangle, yung pinaka-tuktok, ay ang Espiritu Santo. Tapos, yung sa isang bahagi ay yung personal mong pag-aaral sa Biblia. Subalit, ang nakukulang doon, yung kabilang part ng triangle at yung tinatawag na the community of faith. Yun. Although ikaw, siyempre, katulad ni Athanasius, sinabihan yung si Athanasius po sa church history, yung nanindigan patungkol po sa katotohanan na si Kristo ay kapantay ng Diyos, na si Kristo ay Diyos. At may sumagot, may nagsabi sa kanya na, Athanasius, the world is against you. And Athanasius said, then Athanasius is against the world. May pagkakataon din naman talaga na kahit ikaw na lang nag-iisa, manindigan ka. Subalit, yung willing ka na ma-evaluate ng community of faith yung iyong pagkakaintindi sa Bible. Di ba? Kumbaga, kahit sa science, di ba, meron yung sa mga journal, ang tawag, Pastor Mike, peer-reviewed. Yes. At sinuri din ng mga kapwa mo mananampalataya yung iyong pagpapaliwanag. I think yun yung tatlong triangle na mahalaga sa tamang pag-unawa sa Biblia. Po, yung Holy Spirit, yung personal mong pag-aaral, at saka yung community of faith. But it takes humility to listen to one another. Yes. Alam mo, Pastor Eric, yung community of faith na yan or yung hermeneutical community na tinatawag natin, ano, diyan lumalabas din yung ating mga traditions, creeds, and confessions. In other words, doon mo malalaman kung sino ang orthodox teaching versus heterodox teaching. Sino ang heretical, ang kanilang mga paninindigan. Mga mali yung paninindigan. One greatest kumbaga, filter against wrong teachings and false gospels is when we go to the community of faith, the long-held beliefs embraced by the body of Christ. So doon papasok ang mga creeds. No? For example, yung Council of Nicaea, Council of Ephesus, Council of Constantinople, ito yung mga creeds that declared that Jesus is 100% God, 100% human, that the incarnation was a part of a kenotic process,
that Jesus, being God, humbled himself and embraced humanity, embraced a form of a servant. Nung Yan, so nagkatawang tao siya, yan, hindi nawala yung kanyang yung pagka-Diyos. pagka-Diyos. So nandun lahat 'yon, ano? So that's where we run to the community of faith to Mhm. look for boundaries or handrails to know what is true teaching or orthodoxy versus false teaching or heterodoxy. At dito kailangan ng humility kasi ang mahirap din naman, kadalasan ng mga hidwang pananampalataya, Mike, yung Mm. taong nakiklaim na sa tinagal ng tagal ng Biblia sa mundong ito, after 2,000 years, ngayon lang natuklasan itong katotohanan ng nakita niya. Yun ay isang malaking Oo. red flag na yon. Kapag may nagkiklaim ng ganon, mukhang sigurado ka ba na yung nakita mo talagang yun ang tinuturo ng Biblia? It really takes humility, no? Pero Oo. papasok yung gentleness naman dun. Ano naman ang role ng gentleness, Mike? Oh, well, I think yun yung being considerate of Mhm. others, no? Lalo na if there are weaker brothers or people in the faith na medyo hindi pa talaga mature. So I Mhm. think yung gentleness happens to us when there are people who are slower to understand or slower to kumaga catch up. uh, I think yung gentleness apply din ito nung sa sinasabi ni Apostle Paul sa Romans 14, ano, yung tinatawag na conscience disputes. Mm. Uh, kumbaga dineclare doon na the truth is we are free in Christ. The kingdom of God is not a matter of eating or drinking, but it's a matter of joy and power in the Holy Spirit, righteousness in the Holy Spirit. Mhm. Yan, ano? So yung conscience disputes is some believers, ang tingin nila may mga bawal kainin, bawal inumin pa. At sila ay nag-i-struggle o nai-stumble kapag may nakikitang mga kapatid na, ba't ka umiinom niyan? Ba't ka kumakain niyan? And so, sabi ni Apostle Paul, while everything is permissible, not everything is beneficial. And so, while you are free in Christ to eat anything, to drink anything you want, you need to consider, yun, I think nung papasok yung gentleness, no? You need to think about those who are weak in the faith, the weaker brethren. O dapat wag tayo mayabang sa Yun, pakikipag-usap, kundi nandun yung kahinahunan sa yun, pakikipag-usap sa mga taong iba ang pananaw sa atin. yun. So, pwedeng mabagal sila sa pag-unawa, pero papasok na may humility ron na baka naman ikaw ang mabagal makaunawa. Ayun, tama. Oo nga eh. So actually, meron akong quotation ng Romans 14 na from galing kay Eugene Peterson, yung The Message Bible. Mhm. Maganda yung kanyang pagkaka-translate, ano. Although it's a paraphrase, pero parang sinasabi niya. So Romans 14:1, ano, sabi ni Eugene Peterson sa The Message translation. Sabi niya, welcome with open arms, fellow believers who don't see things the way you do. And don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with. Even when it seems that they are strong on opinions but weak in the faith department. Remember, they have their own history to deal with. Treat them gently. Yon. I think that's where Ganda gentleness. ng pagkaka-translate ng the message doon. Galing, galing. Oh. So treat them gently kasi may mga pinaghuhugutan niya, may mga karga-karga yung mga ah, pasang-pasang mga sugat o problema. May mga baggage ika nga. Kaya medyo, for example, no, may mga kapatid tayo sa Panginoon na dating alcoholic, pinalaya ng Panginoon. At ngayon ay kasama natin sa pananampalataya. May mga kapatid naman tayo na para sa kanila, ang pag-inom ng alak ay bahagi ng kultura. Mhm. So, yung kapatid na galing sa ganung buhay, pag nakita niya yon, medyo mawiwindang nga naman yung kanyang pananampalataya. Medyo, sabi ni Apostle Paul, may stumble. Ayan, the Mhm. weaker brethren will stumble. So, wag mo namang ipangalandakan yung kalayaan mo. Oo nga, malaya nga. Wala nga bawal inumin, walang bawal kainin. Pero kung may natitisod dahil sa yung ginagawa, dahil sa kalayaan, be gentle. At doon Yan, ano? papasok yung tinatawag na patience at Patience. forbearance. No, na tayo, meron din tayong tolerance na kaya nating tanggapin, unawain ang isa't isa, pagtiyagaang kausapin
at makipagdiskusyon sa isa't isa sa mga pinagkakaiba natin. Yes, yes. Mm. Oo. So, marami yan, ano? Hindi lang yan about food, fashion, or music, or politics, or preference on, kumbaga, church governance, Yung mga or, didali ng second coming. yeah, Diba? ano? Yung mga naniniwalang literal yung millennial kingdom at yung mga hindi naniniwala na literal yun. Yung Yeah. mga naniniwala na bago mag-Great Tribulation, may rapture, at yung naniniwalang dadaan tayo sa Great Tribulation at ang rapture at ang second coming ay isa. Ang Yeah. kinakailangan, we need to be patient and we have to bear with one another dyan sa mga pagkakaiba na yan as we discuss. Kasi minsan, Mike, wala tayong tiyaga na Oo. pag-usapan yan. Basta my mind is set na don't bother me with the facts na. Yun ang minsan nangyayari sa atin. Oh, actually, ang nakakalungkot talaga, Pastor Eric, na sometimes we weaponize our preferences and we baptize our preferences as Christian, biblical, and gospel-centered, to the point that we declare as heretic, unbiblical, demonic, or non-Christian yung mga hindi sumasang-ayon sa ating mga preferences or opinion. Yun ang delikado kasi kapag masyado tayong gigil at sa tingin natin napakalawak ng essentials, no? Parang pag sinabing in essentials unity, sa essentials may kasama doon na hindi lang believe in the Lord Jesus Christ or by grace through faith alone. Merong believe in the Lord Jesus Christ and boycott this playlist or ban these books or not listen to these songs or not play this instrument, etc. or not eat this or not drink this. Parang dinadagdagan natin yung essentials ng ating mga preferences, no? The way we dress, the way we do worship, the way we do church governance, and the way we do evangelism sometimes, no? Mayroong mga preferences na ginawang essential, requirement to salvation. Mm-hmm. Which is sad. At ang challenge dun, Pastor Mike, no, ay yung we are to be humble, gentle, patient, forbearing with one another. At ang pinaka dun ay yung pagmamahal natin sa isa't isa. Yun lang. Dapat na pinaguhugutan din noon na wag mawala yung pag-ibig natin sa isa't isa. Dahil tayo nga, malalaman ng mga tao na tayo ay kanyang tagasunod kung tayo'y nagmamahalan sa isa't isa, sa kabila ng ating mga pagkakaiba. Pastor Mike, patuloy natin po ang pag-uusapan ito. May part 2 tayo ng susunod na patungkol nga dito sa pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pamagitan ng Ebanghelyo. Maraming salamat, Pastor Mike. Salamat din, Pastor Eric, for having me, inviting me. Salamat sa Expositors Edition. At yan po si Pastor Mike Carino ng Grace for All Coalition. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like po sa ating pong Facebook page at saka po mag-subscribe doon po sa ating YouTube channel na Expositors Edition. At kung kayo po ay napagpala ng ating pong episode, paki-like po at paki-share po. Maaari nyo rin po kami mapakinggan sa Spotify. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din po sa Bicol Region, sa Care 104.3 The Way FM at sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa 1116 Your Community Radio DXSAS AM. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapasalamat. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.